Narito na ang headlines sa pasada balita ngayong araw ng Miyerkules, Pebrero 25, taong 2026. Pasada balita. Sinasabing papel ng mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinukoy ng ICC prosecutor. Dating Pangulo, inihirit ang hindi pagdalo sa kanyang pre-trial detention hearing. Pasada balita. Pagpupondo umano ni na dating Senador Antonio Trillanes at dating Congressman Saldico sa mga ICC investigators, ibinunyag ng mga dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Trillanes, dumepensa. Pasada balita. Committee report hinggil sa panukalang nagbabawal sa political dynasty sa bansa, pirmado ng 12 senador. Pasada balita. Kaliwat ka ng kilos protesta sa bansa kasabay ng paggunita ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, kasado ng araw. Pasada balita. Balitang pangkalakalan, OFW remittances maaaring tumaas ngayong taon sa kabila ng macroeconomic uncertainties ayon sa isang bangko. Pasada balita. Balita naman sa ibayong dagat, mayorya ng mga Amerikano naniniwalang mas nagiging erratic o pabago-bago si US President Donald Trump habang ito'y tumatanda ayon sa survey. Pasada balita. Sa balitang pampasan, rematch ni na People's Champ Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. kasado na sa Setyembre. Pasada balita. At sa balitang pangkalusugan, pasintabi ho sa mga nag-aalmusal diyan ha. Epekto ng pagpipigil ng utot. Naku, alamin natin yan mamaya at amuyin. Pasada balita. At para sa balita sa mundo ng showbiz, Catherine Bernardo, pinasalamatan fans sa pagsuporta sa kanyang career at personal life. Pasada balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ngayon ay nanonood at nakikinig sa pamamagitan ng DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Gayon din sa live streaming sa ating mga social media pages. Sa ngalan po ni na John Ibanez at Runa Sino, kami po ang inyong lingkod, John Riz Galata. At ako naman po si Angelo Bainyo. Pasada balita. At para sa detalye ng mga balita, lumarga na ang ikalawang sesyon ng Confirmation of Charges hearing sa mga kasong kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Naunang ipiresenta ni ICC Prosecutor at Trial Lawyer Edward Jeremy sa submission of merits ang mga ani ay pagpatay kina dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, Ozamis City Mayor Reynaldo Pinog, at ang 17 anyos na si Kian de los Santos noong kasagsagan ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Inilatag ni Attorney Jeremy ang mga detalye ng mga nasabing insidente, kalakip ang mga video clip ng mga pahayag ni Duterte sa mga press conference kung saan tila nagbabanta ito na ipapapatay sina Parohinog at Espinosa. Gayun din ang malagim na sinapit ni De Los Santos na nooy sinasabing nanlaban sa operasyon ng mga pulisya. Binigyang diin ng prosekusyon, kaso ni Kian ay isang malinaw na halimbawa sa maling naratibo ng salitang nanlaban na ginamit upang mapagtakpan ang mga pagpatay sa bansa. And on the evening of the 16th of August, in the midst of this killing spree, perhaps at the same time as Mr. Duterte's speech in Bulacan, a 17-year-old child named Kian de los Santos was murdered in Caloocan, the location of which is marked on our screens. And this is charged incident 30. As usual, the police claimed that Kian de los Santos shot at them and they were forced to shoot him dead in self-defense. Another victim blamed for his death. As set out in our brief, paragraph 133, this account is contradicted by CCTV footage showing police dragging the child across the ground, and other evidence shows that after pleading for his life, he was shot twice in the head. The next slide is a graphic image, Your Honours, and that's Tab 1. On our screens, we see the tragic image of the body of the 17-year-old child, Kian de los Santos.
And as noted in our brief, paragraph 56, this brutal murder led to a massive public outcry across the Philippines. And in these circumstances, exceptionally, the direct perpetrators of these murders were prosecuted and they were imprisoned. Yan po ang tinig ni ICC Prosecutor at Trial Lawyer Edward Jer sa ikalawang sesyon ng confirmation of charges ni Duterte sa ICC. Pasada Balita. Samantala, sa kaugnay ng balitang yan, muling tinukoy ng International Criminal Court prosecutor sa ikalawang araw ng confirmation of charges hearing ng mga kasong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga umano'y kanyang co-perpetrators sa mga krimen sa panahon ng kanyang pamumuno. Pinangalanan ni Attorney Robin Croft bilang mga kasangkot sina ating Philippine National Police Chief at ngayoy Senador Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief at Counterintelligence Vicente Danao, dating PNP Operations Chief Camilio Cascolan at dating National Capital Region Police Office Regional Director Oscar Albayalde. Din si dating Special Assistant to the President at ngayoy Senador na si Christopher Lawrence Bongo, dating National Bureau of Investigation Director Dante Giran, ex-Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at dating Philippine Drug Enforcement Agency Chief Isidro La Peña. Ayon kay Attorney Croft, kontrolado ng mga co-perpetrators ang Executive, Kapulisan, PDEA, NBI at DOJ at ginagamit aniya ng mga ito ang kanilang mga kapangyarihan upang tiyakin na ang kanilang mga nasasakupan ay maisasagawa ang plano na i-neutralize ang mga hinihinalang kriminal sa pamamagitan ng marahas na paraan. As Ms. has explained, Mr. Duterte and his co-perpetrators agreed to this plan in Davao City. Photos of the co-perpetrators in Davao City are displayed on your screens. They're a combination of trusted police officers, an individual from Mr. Duterte's mayoral office, an officer from the National Bureau of Investigation in Davao Region, and a lawyer who acted on behalf of certain members of the Davao Death Squad. In 2016, when Mr. Duterte became president, the members of the Common Plan remained largely the same. They were joined by a further two individuals, a senior police officer and a long-time colleague of the group from Davao City, who had worked with the DDS before the jurisdictional period. I will take your honours through some of the evidence which shows both the scope of the Common Plan and the co-perpetrators' agreement to. Yan po ang ni ICC Prosecutor Robin Croft sa pagdinig ng ICC. Pasada Balita. Naniniwala ang karamihan ng mga Pilipino na dapat managot si Senador Ronald Bato de la Rosa na dating hepe ng pulisya sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing madugong war on drugs. Batay sa 2025 survey ng Social Weather Stations, lumabas na 53% ang sang-ayon na dapat panagutin ng senador, habang 21% ang hindi sang-ayon, 20% ang hindi tiyak, at 5% nagsabing kulang ang kanilang kaalaman upang magbigay ng opinyon. Sa usapin ng posibleng warrant of arrest mula sa International Criminal Court, 44% ang nagsabing dapat siyang ma-detain o makulong kung maglalabas ng warrant ang korte. Samantala, 47% ng mga respondent ang naniniwalang magiging patas ang paglilitis ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte, habang 24% ang may mababang kumpiyansa at 29% ang hindi makapagpasya. Pasada Balita. Samantala, umapila si Senador Christopher Bongo sa mga Pilipino na panatilihin ang pagiging mahinahon, pagtitiwala sa proseso ng batas at huwag mawala ng pag-asa. Ito'y sa gitna ng pre-trial hearing ng International Criminal Court hinggil sa mga kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kaugnayan sa madugong war on drugs. Batay sa social media post ni Senator Go, nananawagan siya na ipagdasal ang kalusugan, kaligtasan at kalayaan ng Pangulo. Iginit din ng mambabatas na ang pagkakaisa at pananampalataya ang magbubukas ng daan upang masilayan ang tunay na katotohanan. Matatandaang si Senator Go
na tulad ng nagtatago na si Senator Ronald De La Rosa ay kabilang sa tinukoy ng ICC na co-perpetrators ni Duterte sa mga krimen kaugnay sa war on drugs. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, inakusahan ng 18 ex-Marines sa pangunguna ni Attorney Levito Baligod na tumanggap si dating Senador Antonio Trillanes IV ng sinasabing $2 milyong mula kay dating Congressman Zaldico. Ito'y upang i-facilitate ang investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinagawang press conference sa Club Filipino kahapon, sinabi ni Attorney Baligod na hawak nila ang mga dokumento at affidavit na naglalarawan ng umano'y paghahatid ng mga maleta at bag na puno ng pera sa iba't ibang opisyal sa bansa. Binanggit din na inatasan ng Marines na i-convert ang $2 million o katumbas ng tinatayong 115 million pesos para sa mga umano'y ICC investigators at hihatid sa dating senador. Dagdag pa ng grupo, bilyong pisong delivery ang kanilang itinatransfer sa ilalim ng utos ng security forces na dati nilang pinagsisilbihan sa ilalim ni Ko. Kasi ang aking komputasyon po lamang, base sa sinasabi nila, ay umaabot na po ng 805 billion pesos. I-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions lang o billions, no? Pero ngayon, trilyones. Iyan po ang tinig ni Attorney Levito Baligod. Pasada Balita. Naglabas ng pahayag ang Armed Forces of the Philippines tungkol sa mga pahayag na ginawa ng isang pribado sa isang press conference na may kinalaman umano sa mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Ayon sa AFP, ang mga nasabing pahayag ay mga aligasyon at kailangan ng tamang legal at investigasyon o investigatibong proseso upang masuri ng mga otoridad bago magpatuloy ang anumang aksyon. Nagbigay rin ang AFP ng babala laban sa mga paggamit ng media para magpalaganap ng mga hindi tiyak na impormasyon. Hinimok din ng ahensya ang lahat ng mga tao na sundin ang tamang proseso at huwag basta magkalat ng maling balita. Kasabay nito na nawagan ng publiko ang AFP na tiyakin na ang mga pahayag na inilalabas ay tumpak at dumaan sa tamang pagsusuri ng mga otoridad. Pasada Balita. Kaugnay po ng mga balitang ating napakinggan kanina, makakapanayam po natin. Nasa kabilang linya po, wala pa. Okay, sa iba pang tampok na balita. Maring itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga aligasyong nakatanggap siya ng $2 milyong mula kay dating Congressman Zaldico. Ito'y matapos ang 18 ex-Marines sa pangunguna ni Attorney Levito Baligod na tumanggap siya ng $2 milyong mula kay Zaldico upang i-facilitate ang investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangako naman si Trillanes na sasampahan ng cyber libel complaints laban sa mga ito. Ayon sa dating senador, isang tangkang paninira sa ICC kaugnay ng isinasagawang confirmation of charges hearing. Tumanggi namang magbigay ng impormasyon si Trillanes ukol sa sabing pag-iimbestiga ng ICC noong 2023. Giit ni Trillanes, maaaring malagay sa panganib ang buhay ng mga witness at investigador. Pasada Balita. Samantala, pag-usapan naman natin ang ibang issue ng bansa. Partner, aprobado na sa committee level ng Senado ang Anti-Political Dynasty Bill, kaya't maipipresenta na ito sa plenaryo ng Senado. Ayon kay Senate Committee on Electoral Reforms Chairman Risa Hontiveros, 12 mula sa 13 regular members at 3 ex-officio members ng komite ang lumagda na sa committee report. Sa inendorso ng komite, ipagbabawal na ang magsasabay-sabay at magsusunod-sunod na humawak ng posisyon sa national at local level. Pati na rin sa party list groups ang magkakaanak hanggang second degree na tumutukoy sa magulang, kapatid at anak. Lihitimo man o hindi lihitimo. Saklaw din ng kasama sa isang tirahan kahit hindi kasal at hindi o kahit magkatulad ng kasarian. Aminado naman si Senador Hontiveros na maaring pulaan na watered down o
pinalamya ang nasabing panukala dahil hanggang second degree lamang, taliwas sa kanyang kagustuhan at maraming iba pa na gawin itong hanggang 4th degree o hanggang mga lolo, apo, pinsan, malalayo pang kamag-anak, siguro kasama na rin ang aso. Hindi naman. Pasada Balita. Sa iba pang headlines, kasado na ngayong araw ang dalawang magkahiwalay na programang gaganapin sa kahabaan ng EDSA bilang paggunita sa ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Sa kabila ng deklarasyon bilang no rally zone, magsasagawa ng aktibidad mamayang 1:00 ng hapon sa EDSA Ortigas, malapit sa EDSA Shrine ng mga progresibong grupo sa ilalim ng EDSA 40 Alliance. Magkakaroon din ng hiwalay na programa sa EDSA People Power Monument, ang Trillion Peso March Movement sama ang Tindig Pilipina at Akbayan. Ayon kay bagong alyansang Makabayan Chairman Teddy Casino, sinubukang pag-isahin ang pagdiriwang pero may ilang kasapi ng TPMM ang nangangamba sa sinasabing panawagan para sa unconstitutional at marahas na paraan tulad ng military junta o revolutionary government. Nilinaw naman ni Francis Kiko Aquino D., co-convener ng TPMM, tutol ang kanilang grupo sa anumang panawagan para sa karahasan o pagtatatag ng di inihala pamahalaan. Pasada Balita. Asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko ngayong araw sa ilang kalsada sa Quezon City dahil sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa pamahalaang lungsod, asahan na ang mabigat na daloy na makiyan sa paligid ng EDSA People Power Monument simula alas 8 ng umaga, kabilang ang EDSA, Katipunan Avenue, Ortigas Avenue, West Avenue at Temple Drive. Nagpatupad naman ng zipper lane sa White Plains Avenue sa pagitan ng EDSA at Katipunan simula alas 9 ng gabi hanggang mamayang alas 6 ng umaga ngayon. Pansamantala ring isasara ang White Plains Avenue sa araw ng aktibidad simula alas 6 ng umaga. Ngayon na, mananatili naman na nakaantabay ang tauhan ng Traffic and Transport Management Department, Department of Public Order and Safety, Task Force Disiplina, Quezon City Police at Metropolitan Manila Development Authority para umalalay sa mga motorista. Pasada Balita. Nananatiling positibo ang pananaw ng organizer ng Trillion Peso March sa kabila ng sinasabing protest fatigue matapos ang sunod-sunod na malalaking protesta laban sa katiwalian sa pamahalaan, partikular sa flood control project. Ayon kay Francis Kiko Aquino D., co-convener ng Tindig Pilipinas at isa sa mga nangunguna sa protesta, all systems go na para sa ikatlong yugto ng marcha na gaganapin ngayong araw kasabay ng paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Iginiit ni Aquino D. na nauunawaan niya ang mga nakakaramdam ng pagod sa pagpoprotesta, ngunit nananatiling malubha ang krisis na kinaharap ng bansa kaya't kailangang ipagpatuloy ang pagkilos. Posiblihan niyang umabot sa mahigit 30,000 katao ang inaasahang dadalo sa ikatlong Trillion Peso March. Pasada Balita. Kinumpirma naman ni Senate President Vicente III na wala pang nabubuong desisyon ng Senado kung ano ang gagawin ukol sa patuloy na hindi pagpasok sa trabaho ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay SP Soto, napag-usapan sa meeting ng mga senador si De La Rosa, ngunit walang napagkasunduan. Nabatid na tinukoy si Senator De La Rosa ng International Criminal Court na isa sa mga umano'y co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa crimes against dahil sa madugong war on drugs. Noon pang Nobyembre ng nakaraang taon, nagsimulang hindi pumasok sa Senado si Senator Bato matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon ng warrant of arrest na laban sa kanya ang ICC. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga oposisyon mag-uusap pa kung magiging bukas sa pakikipag-alyansa sa administrasyon.
Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Inendorso na sa plenaryo ng Senado ang panukalang pag-amyenda sa Universal Access to Tertiary Education Act. Sa sponsorship speech ni Senator Loren Legarda para sa Senate Bill No. 1894, iginit nito na nais nilang matiyak sa panukala na mabibigyang priority sa mag-uusap ang mga taga-oposisyon para sa pagkakaisa o pagbubuklod-buklod para sa 2028 election. Pero hindi pa masabi ni Senator Riz Hontiveros kung may posibilidad na makipag-alyansa ang hanay ng oposisyon sa administrasyon o sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa 2028 national elections. Ayon sa senadora, sa ngayon, inuuna muna nila ang pag-uusap ng mga orihinal na taga-oposisyon at katulad nila ang kaisipan para sa reforma. Kapag nabuo na niya, saka sila maaaring mag-usap kung magiging bukas sila para sa alyansa sa administrasyon. Nagkaroon speculation ukol sa pagsasanib puwersa ng mga dating magkakalaban sa politiko noong pumunta sa Malacanang noong nakaraang linggo sina Hontiveros at dating Vice President, ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo. Ayon kay Hontiveros, pumunta siya sa Malacanang kasama ibang kapwa-senador para sa isang pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Nagkita naman sina Pangulong Marcos at Robredo sa Malacanang kamaka sa isang event ng local government units at noong Sabado ay nagtungo naman si Pangulong Marcos sa Naga City para sa isang infrastructure projects. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, full digitalization sa health sector, prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye ng Balitrol 13, Gilbert Pardez. Patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng full digitalization sa sektor ng kalusugan. Itong sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum sa Makati po yan. Sinabi ng Pangulo na mahalagang gamitan ng makabagong teknolohiya ang sektor na ito dahil buhay ang nakasalalay sa nabanggit na mga gantong mga proseso. Hindi niya pwedeng paghintayin sa mabang pila mga taong may karamdaman dahil baka raw na ang lahat o masawi ang mga ito. Samantala sinabi ng Pangulo na sinimulan na rin naman ng pamahalaan ang pag-digitalize o yung pagsasama-sama ng mga moderno ng mga proseso tulad niya sa pagkuha ng simpleng permit para makapagbukas ng negosyo sa Pilipinas, renewal ng driver's license at registration at maraming iba pa. Binigyan din ng Pangulo na kailangan lamang na maging malinaw ang hangarin o target ng gobyerno o ang roadmap nito kung saan may mga proyektong gustong pagugulan ng pondo upang makita raw ng mga investor silang mahikayat na maglagak ng negosyo sa bansa. Patrol 13, Gilbert Pardes para sa Impinang May Totong Las, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may Tuloy nga po ng mga balita kaugnay sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Makakapanayan po natin, nasa kabilang linya po si Atty. Nares, ang chairman po ng Bayan Muna at human rights lawyer at abogado po ng ating mga biktima, sinasabing biktima sa war on drug campaign ng dating administrasyon. Good morning po, Atty. Nery Colmenares. Good evening morning, po sa inyo Atty. dyan. Nery. Good morning, si Angelo to, at si John Reese. Yes Hi, good po. morning po. Good morning po. So, attorney, simulan po natin. Kumusta po? Ano po yung reaction ninyo? Satisfied po ba kayo dun sa mga naging submission of prosecution, ganyan din po ng mga abogado ng biktima? Well, very satisfied. Magandang pagkalahad ng mga ebidensya na very methodical at very coherent ang kanilang pagka-present. Ang nilahad nila yung elemento ng crime against humanity muna, no? Apat yun widespread or systematic attacks, o nilahad nila yung mapa kung gaano ka widespread yung patayan at yung sistema mismo ng pagpatay ng modus operandi kumbaga. Yung pangalawang elemento, civilians, o syempre nilahad naman nila mga civilians yun. At pangatlo, ang pursuant to a policy.
Yun ang pangatlong elemento ng crime against humanity. Nilad nila yung policy. Dalawa ang policy. Ang unang policy ay yung Opland Double Barrel, yung dokumento mismo na nagpapatupad ng drug war at nagsasabing in-neutralize nyo ang mga mga targets tsaka mga drug addicts, ang mga drug suspects. At yung pangalawang move ng policy, yung kay President Duterte na mga public pronouncements na kung saan inutos niya doon yung kill, kill, kill. So basically na-fulfill yung mga yon at yung pang-apat na elemento, knowledge of the attack, syempre alam niya yung mga atake, hindi siya pwedeng magsabi na hindi niya alam at pinakita yon mismo kasama doon sa video na pinakita. So basically yun yung paglahat ng prosecution at yung mga ebidensya nila, witnesses, insider accounts, o dokumento na magpapatunay aligasyon sa apat na elemento na ito. So, maayos, very coherent, and very, very well explained ang mga aligasyon ng prosecution. With those positive reactions po, Attorney Colmenares, are you positive din ba na mako-convict po si dating Pangulong Rodrigo Duterte base lamang po dun sa mga naganap dun sa 2 araw ng confirmation of charges? Well, kung titingnan yung 2 araw, napakalakas talaga ng kaso. Nadagdagan pa ito ng ang openings ng depensa ay medyo hindi talaga direkta ang kumontra dito. Ang sinabi ng depensa ay parang hindi siya relevant sa issue eh. Sabi niya, nangako si President Marcos, hindi siya mag-cooperate, nag-cooperate na rin pala siya sa ICC. So ang tanong syempre diyan ng korte, anong kinalaman yan sa issue dito? Ang issue kasi dito, may libo-libo ang patay at si President Duterte ang nag-utos nito. O anong sagot mo doon? Hindi nila sinagot yan directly. Kung ang sabi nila ay hindi naman siya talaga monster, parang pinicture lang siya ng media at ng mga NGOs na monster, pero siya ay maayos na tao, mabait, parang ganun lang yung depensa nila, na ang tingin ko naman ay medyo mahina na depensa yon. Kasi dapat kontrahin talaga nila yung apat na elementong nabanggit ko bago lang para hindi ma-confirm. So kung ang sagot mo ay joke niya lang yon o hyperbole yon, lang talaga siya magsalita, mahirap higit ng depensa na huwag ituloy kasi hindi pwedeng makalusot sa korte yon. Kasi kung nagjo-joke ka lang naman at wala naman talagang namatay, ay di talagang joke yun. Di pwedeng magtawanan lahat. Pero ang problema ni President Duterte, matapos siyang mag-joke, libo-libo ang namatay. So hindi niya pwedeng sabihin yung utos ko na pumatay kayo, joke lang yun. Kasi ipinatupad libo-libo ang namatay. So mahirapan na ang depensa na i-oppose ang pag-confirm ng charges dahil napakalakas talaga ng ebidensya na inihain ng prosekusyon. Ayun, Attorney Neri, di ba, naniniwala nga po ang kampo ng mga biktima ng drug war na may sapat na ebidensya na nga para malitis itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa inyong hupang palagay, trial ready na itong kaso ng dating Pangulo? Tingnan mo yung paglahad ng prosekusyon, trial ready na. Pati kami bilang abogado ng mga biktima, naglahad din kami doon. So, maayos yung aming paghanda sa trial. Ang problema dyan actually, yung depensa. Actually, sa totoo lang, John Reese, Angelo, hindi ko alam kung anong ebidensya ang ilalabas nila sa trial para sabihin nila na walang kinalaman si President Duterte sa drug war. Parang matapos yung pinakita lahat ng video, parang imposible na magkaroon sila ng ebidensya sa trial, witness man o dokumento man, na nagsasabi na wala siyang kinalaman sa drug war. Hindi niya alam yun. Na yung mga patayan na yan, hindi niya alam. Parang imposible. So, kung tingin ko, kung handa ang prosekusyon na mag-add ng ebidensya sa trial, ang depensa, hindi ko pa nakikita yon sa ngayon na may naisip nilang ebidensya para salagin yung akusasyon na Duterte ang nag-utos ng pagpatay ng libo-libo. Okay po. So, Attorney, what's your reaction naman po doon sa
request ng dating Pangulo na mag-skip doon po sa pre-trial detention hearing. And if possible po, pakidiscuss nyo naman po sa amin at sa ating mga tagapakinig. Ano po ba yung pre-trial detention hearing na yon, Attorney? Well, routine yan na procedure sa ICC na tinitingnan ng ICC ang kalagayan ng mga nakadetain doon. In this case, may kiniklaim pati sila na fit siya for trial. So nagkaroon nga ng mga medical examinations, etc. At napatunayan sa medical examination na syempre may mga nalilimutan na siya, matanda naman kasi na siya. May katulad din yun sa mga nakakulong dyan na matanda at may sakit sa bilibid sa atin. Pero hindi ibig sabihin hindi na siya fit for trial. Naiintindihan niya yung trial, alam niya ang nangyayari, alam niya yung akusasyon sa kanya, so fit siya for trial. Ngayon, nire-review ng ICC yan every 20 days. So, mga yan, parang check-up ba? Na, kamusta na dyan? Ano bang balita dyan? Anong kalagayan dyan? So, well, I guess kung ayaw niyong umattend sa hearing na yan, ay di pwede naman siguro kasi karapatan niya naman na hindi umattend. Hindi ko lang alam kung papayagan ng korte yun o hindi papayagan ng korte. Okay po. Doon naman, curious lang naman po ako, ito personal to, parang doon sa term na neutralize, correct me if I'm wrong, Attorney, doon sa hearing na pag-usapan na rin po sa hearing sa Senate, yung word na neutralize, parang iniuugnay siya doon sa pagpatay, di ba? And doon sa hearing naman po sa ICC, na-mention din po yun ni Attorney Kaufman na parang may planong ipa-neutralize ni Pangulong Marcos si Duterte. So, same lang po ba yung meaning ng word na neutralize dun sa hearing sa Senate and dun sa ICC? Nilaro ni Kaufman yon. Ang ibig niya sabihin ng neutralize, sabi ni Kaufman, ipakulong. Sabi niya, ang sabihin ng neutralize, hindi klaro pwedeng ibig sabihin ipapatay, pwedeng ipakulong, yung ganun ba? So anyway, ang sinagot yun ng prosecution Ang sabi ng prosecution, ang ibig sabihin ng neutralize sa Pilipinas ay patayin. Dito sa Netherlands, sabi niya, ang ibig din sabihin ng neutralize ay patayin din. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik. Pangalawa, naglahad siya ng ebidensya. May death list kasi si President Duterte kung saan nakalista doon yung mga high value targets. Nandun si Mayor Espinosa. Ngayon nung petsa ng araw mismo na pinatay si Mayor Espinosa sa loob ng kulungan niya, naglagay ang President Duterte, naglagay ng X doon sa picture ni Mayor Espinosa at ang nakalagay doon, neutralized. So sabi ng prosecution, ang ibig nga sabihin yan, kayo mismo, ang ibig niyo sabihin ay patay. Kasi nilagyan niyo siya ng neutralized nung namatay si Mayor Espinosa. In any case, dalawa kasi ang patunay ng policy. Yung unang patunay sa policy ay yung mga salita ni President Duterte na kill, kill, kill. Yung pangalawa, yung sa Oplan Double Barrel, ang word na ginamit, neutralize. Pero kahit naman i-question ng depensa, yung neutralize, hindi naman yan kill still, may ebidensya na may utos na kill doon sa mga public statements, pareho pa rin yung ending nun, nagutos siyang pumatay. Whether ang ginamit niya na word ay kill o ginamit niyang word ay neutralize, pareho pa rin ang ending nun. Nagutos siya na patayin ang mga drug suspect. So basically, same ending yan at maano pa rin siya, mako-confirm pa rin ang charges kahit na tanggalin mo pa ang word na neutralize. Okay po, Attorney. What's the next step naman po after nung paglalahad po ng prosecution ng victims, ng side ng victims ng merits? Ano naman po ngayon yung next step para dun sa dalawang sides after po nung 2 days na... Ang next step na kasi depensa na. Whole day sa kailan? Sa Friday. Sa Thursday, whole day na. So, buong araw yun. Depende sa magsasalita at kung ano man yung siguro yung ebidensya na ilabas nila doon para patunayan na walang kinalaman si President Duterte sa drug war. After that, the last day, summation is to summarize yung mga points ng tatlong partido, yung prosecution, yung depensa at yung biktima.
And then may hearing lang on the prison condition ni President Duterte sa hapon. So basically, yung Friday, medyo patapos na yon. Mas bukas yung last day, yung sa depensa naman at mga ebidensyang ilalahad ng depensa. Attorney Nery, regarding naman dun sa ilang araw ba After ng charges. after ng confirmation of charges makakapag-desisyon ng ICC? Kung ikaw convict po ba o hindi si Well, dating Pangulong Duterte. Well, actually, confirmation lang ito, no? Wala pang trial dito. Pag na-confirm nila ang charges, magkakaroon ng trial. Pag hindi nila i-confirm yung charges, hindi magkakaroon ng trial. Ang rules ng ICC is within 60 days. So kung within 60 days mula sa ngayon, mga April 26 ang maximum. Or pwede for April 26, pero by April 26, may decision na ang pre-trial chamber kung i-confirm o hindi i-confirm ang charges laban kay President Duterte. So if magpo-proceed po sa trial, ang tamang term pa lang po kay dating Pangulong Duterte is accused pa lamang po. Accused, yes, Ayun. accused. Okay Yun po. na yun, doon siya maging akusado. Okay po, Attorney Nery Colmenares, mensahe na lang po sa publiko. Well, ang issue ng patayan sa Pilipinas ay issue siyempre ng hustisya sa mga biktima. Pero actually, issue nito sana sa ating mga mamamayan na tingin naman natin kahit sino ka pa, kay Pro Duterte ka man o Pro Marcos ka man o Pro Leni Robredo ka pa nga, ayaw mo ng isang lipunan na patayan sa kaliwat kanan eh. Ayaw mo ng isang lipunan na naglalakad lang yung anak mo sa kalye, marariding in tandem. Ayaw mo ng lipunan na kung ang apo mo ay nagsalita lang ng isang bagay sa sudya na hindi pumapayag doon sa isang patakaran ng gobyerno, kinundina niya ang gobyerno, i-red tag na siya, itutroll na siya, at i-EJK siya. So yun lang naman ang issue dito. At sana naman, suportahan ng mamamayan ang paghangad ng hustisya ng mga biktima kasi ayaw natin ang lipunan na paglakan ng ating mga anak, yung lipunan na ganyan, yung patayan. So sana naman, bigyan natin ng suporta ang mga kaanak ng biktima. Ang hiningin lang naman nila dito, magkaroon ng trial. Sa trial, hindi natin alam kung acquitted or guilty, pero at least sa trial, magkakaroon ng oportunidad ang mga biktima na mailahad ang kwento ng paano pinatay, karumal-dumal at walang awang pinatay ang kanilang mga kaanak. So, I hope people will support the search for justice kasi kung mangyari man yan sa iba, mangyari man sa atin, gusto rin natin siyempre suportahan tayo ng ibang tao sa paghangad ng hustisya. So siguro ang mensahe natin, this is a concern for the entire Filipino people because we do not want that kind of society to be the society that our children and our children's children will live in. So maraming salamat. Magandang araw dyan sa inyo. Maraming salamat po, Attorney Colmenares. Thank you, Attorney. Salamat. Muli yan po si Attorney Nery Colmenares, ang chairman po ng Bayan Muna at human rights lawyer at abogado po ng mga biktima ng War on Drug campaign ng nakaraang administrasyon. Pasada Balita. Samantala, hindi pa mapapaaprobahan sa plenaryo ng Senado ang Senate Resolution number 307 ng Minority Bloc na nananawagan ng proteksyon para sa mga tinukoy ng International Criminal Court na co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinahaharap na kaso na Crimes Against Humanity. Ito ay dahil inirefer sa Senate Committee on Rules ang naturang resolusyon kung saan re-resolbahin ng mga usapin ukol sa mga panuntunan o patakaran ng Senado. Sa nasabing resolusyon, nais ng 9 na minority senators na ipanawagan ng Senado na protektahan ng lahat ng Pilipino mula sa extraordinary rendition at bigyan sila ng pagkakataon na dumulog sa mga korte ng bansa sakaling ipaaresto ng ICC at iba pang dayuhang korte. Nakasaad din sa resolusyon na hindi dapat maulit sa ibang Pilipino ang ginawa kay dating Pangulong Duterte na agad isinuko sa ICC kahit hindi pa nabibigyan ng pagkakataon na makadulog sa justice system ng bansa at kahit walang applicable na extradition treaty. Pasada Balita. Samantala, partner, naku, nagugutom ako. Alamin naman natin itong altanghap na recipe niyang
natin lagi dito sa Pasada Balita kasama si Mama Beth Samson. Mama Beth! Good morning, Mama Yes, Beth. good morning. Magandang umaga sa inyo dyan, January tsaka Jello. Siyempre, ayan, as usual, magbibigay na naman tayo ng tips kung ano pwedeng kainin niya yung umaga, tanghali hanggang gabi. Anyway, nakapasok na yung mga bagets ko, kaya nag-almusal na sila ng sinangag kanina. Alam niyan ay, alam niyo yung sinilyase, yung maliliit na tinapa. Isang balot 45. At saka nag-scramble ako ng 3 eggs para partner dun sa sinangag. Ayan. Masarap yun, may sinilyase. bagoong Mama Beth. Tapos kamatis. Oo. Ay, oo, pag meron, Sarap. lalo ngayon, ang mura ng kamatis, 40 lang 1 kilo, Oo talaga nga. naman pamigay, ano? Pwede magpwede, kaya lang, ito palibas na itong sinilyase, pag may scrambled egg ka, yan na yung terno. Pero may kamatis naman sa bahay kung gusto ng mga bagets. 45 yung isang balot na maliit na sinilapia. At saka yung aking 3 scrambled eggs ay 21 pesos. Kaya 7 ang isang pirasong itlog. 66 lang ang almusal, mga anak. Sa tanghalian naman, nakabili ako ng bigas na 1 kilo halagang 56 pesos. Hanggang gabi na yan. So ang lulutuin ko, pang tanghalian tsaka hapunan, itatabi ko yung kalahati para isang lutuan na lang dahil busy ang yung inay pagkatapos nito ay pupunta sa opisina, magtatrabaho din. Kaya mamaya, itatabi ko na yung kalahati pang tanghalian, kalahati sa gabi. Ang ulam, ang nakasarap nito, sinigang na buto-buto. Ayan, 'di ba healthy? Ang sahog niyan, mga anak ko, 1 kilong ribs. May nakakapit na laman na dyan. Kailangan may buto para andun yung sarap, andun yung sustansya, di ba? Yung aking 1 kilong ribs ay natawaran ko lang ng 300 imbis 320. Ang sampalok ko yung bunga kasi mura yung sampalok ngayon imbis na bibili ka ng mga instant sachet na ilalagay mo na lang. Ang binibili ko, yung sampalok talaga, na pinipiga ako dito at sinasala. Halagang 30 pesos yan para sa 1 kilong buto-buto. Ngayon, ang lahok niyan, bumili ako ng gabi at saka labanon sa halagang 20, tigisa. Hihiwain ko yan. Yung gabi pampalapot, ayan, para hindi na kailangan yung with gabi pa na yan. Ang sibuyas, kamatis ko at saka siling berde, 15 pesos. Mura nga ang kamatis, 40. Ang sibuyas, 100 ang kilo. Ang siling berde, magkano lang 1 kilo yan? 75 pesos. Di 3 piraso. Meron ka ng sibuyas, meron ka ng kapirasong kamatis, at saka meron ka pang siling berdeng panigang. At saka 1 tali ng kangkong, 10 piso. Magkano lahat ng aking almusal, tanghalian, hapunan? 497 pesos. Nakaraos na ay maghapon mo para sa 5 tao. May sukli May sabaw pang ka pa. 3 Diba? piso para dun sa limitation ng DTI. Na 500 Oo. pesos. Actually, hindi man siya magbigay ng limitation. Ako mismo sa sarili ko, gumagawa ako ng Ayun. limitasyon. Dahil pag sumobra ako sa budget, ako rin ang mahihirapan. Yung mga sukli-sukli, yung mga anak na yan, tinatabikan siya para pagdating ng Disyembre, binubuksan ko yan. Or, halimbawa, may mga tira-tira akong mga sobrang pamili, kinabukasan pinandadagdag ko naman pag naka 480 lang ako, may tabing 20, naka 460 ako, may tabing 40. Kung anong kinabukasan, ibibili ko naman ng saging o kaya papaya. O, diba? Ayan mga anak, para sa Altanga Pasada Balita ng inyong inay, Metro Patrol Beth Samson ng DWIC, nagbabalita ng tama at araw-araw nagbabudget tayo ng Yun. tama. Pasada Balita. Maraming salamat, Mama Beth. Ganyan dapat nagbabudget ng tama. Ayun. At manatili pong nakatutok sa Pasada Balita at ang ating oras. 12 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. At sa pagbabalik po ng Pasada Balita, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ilang major roads sa lungsod ng Maynila pansamantalang isinara para sa EDSA People Power Revolution Anniversary at 3 trillion peso march. Detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Pansamantalang sarado sa mga motorista ang ilang major roads sa lungsod ng Maynila simula pa kagabi para sa EDSA People Power Revolution Anniversary at 3 trillion peso march ngayong araw. Sa advisory na nilabas Manila Police District, saklaw ng naturang road closure ang Ayala Bridge area, eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino at patungong Romualdez Street.
Liwasang Bonifacio, kahabaan ng Magallanes Drive mula Jones Bridge patungong MacArthur Bridge. CRB Mendiola, kahabaan ng Claro Emerecto Avenue mula N. Reyes o Nicanor Reyes patungong Mendiola, ng Ligarda Street mula Figueras Street hanggang San Rafael. Babala ng Manila Police District sa mga motorista, dumaan na muna sa mga alternatibong ruta at sumunod sa mga itinakdang traffic sign at mga nakadeploy nilang tauhan para makaiwas sa matinding traffic. It is patrol number 5. Ay, pangkumparisyon permata ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat Patrol 5, Ayayu Pangko. Samantala, LTFRB nakipagpulong sa mga kinatawan ng TNVS hinggil sa nakabinbing taas pasahe. Ang balita mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Nakipagpulong ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga kinatawan ng Transport Network Vehicle Service o TNVS kaugnay na nakabinibing petisyon sa dagdag pasahe. Ayon kay LTF Man Vigor Mendoza II, magsasagawa ng hiwalay na konsultasyon ng ahensya upang matiyak ang patas na pagtalakay sa issue. Tinalakay sa pulong ang mataas na komisyon at mabang oras ng trabaho ng mga driver na dadalhin din sa Department of Labor and Employment at Office of the Solicitor General upang matugunan ang kanilang hinanain. Sinabi naman ng LTFRB na malaga ang pagsusumite ng dokumento ng TNVS upang matukoy kung makatarungan ang hiling nahe. Ako si Patrol 38, Jan Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Umako naman tayo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Panukalang mag-amyenda sa Universal Access to Tertiary Education Act, inendorso na sa plenaryo ng Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Inendorso na sa plenaryo ng Senado ang panukalang pag-amyenda sa Universal Access to Education Act. Sa sponsorship speech ni Senator Loren Legarda para sa Senate Bill No. 1894, iginit nito na nais nilang matiyak sa panukala na mabibigyang priority sa tertiary education subsidy ang mga estudyante mula sa marginalized sector. Binigyan din ni Legarda sa panukala na dapat matiyak na hindi lamang ang suporta sa mahihirap na estudyante, kundi dapat masigurong makakakuha ng maayos na trabaho ang mga nagsisipagtapos. Bukod dito, pinatitiyak ni Legarda sa panukala, pupunduhan ang subsidy para matiyak ang tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga estudyante. Suportado naman ni Senator Joel Villanueva ang panukala sa pag-iit na dapat matiyak ang edukasyon ay accessible, sustainable at responsive sa mga kinakaharap ng mga estudyante. Sa panig naman ni Senator Pia Cayetano, binigyan diin ang kahalagahan na magkaroon ng sistema para matiyak na ang mga nais magkolehiyo ay mabibigyan ng akses sa pag-aaral. Nagpahayag din ng suporta sa panukala Senator Roya kasabay ng pag-iit ng edukasyon ay hindi luho o pribilehiyo ng ilan kundi karapatan ng bawat kabataan. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, tulong ng Department of Migrant Workers hiningi ng BOC para makontrol na magamit ng drug syndicate ang mga OFW na drug mule. Ang detalye ng balita mula kay Patrol 24, June Samson. Balikan natin ang balitang yan ni Kuyang June Samson. Samantala, dako naman tayo muna, partner, sa iba pang tampok na balita. Isinusulong ng Akbayan Reform Bloc sa Kamara ang House Bill 7911 o panukala na layong pagtibayin ang legasiya ng 1986 People Power Revolution. Kita ng pagdedeklara na gawin ito bilang regular national holiday at double pay, partner. Ayon sa mga may akda ng panukala na sina Representative
Cheljokno, Percy Sendanya at Dada Kiram Ismula. Kasama si Dinagat Island Representative Kaka Bagaw. Ginawa ang hakbang para kilalanin ang mapayapa at hindi marahas na pag-aalsang tumapos sa Marcos dictatorship o diktador ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Matatanda ang idineklarang special non-working holiday noong 2023 ang panukala, regular working day noong 2024 at special working holiday noong nakaraan at kasalukuyang taon. Sandaling maisabatas ang panukala, bukod sa ituturing itong regular holiday kada taon, iiral din ang mga batas at patakaran tuwing holiday. Kaugnay nito, aatasan naman ang National Historical Commission of the Philippines bilang lead agent sa pag-organisa ng mga aktibidad para mapanatili at maingatan ang diwa ng EDSA People Power. Pasada Balita. Tanggap muli tayo ng report. Bilang ng mga pasaherong daragsa sa PITX sa Semana Santa inaasahang aabot sa 3 milyon. Detalye mula kay Patrol 38 Gen Patrolya. Aabot sa 3 milyong pasahero ang inaasahang daraan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX Semana Santa. Sinabi ni PITX Corporate Communications and Government Relations Head Jason Salvador na mula sa kasalukuyang average ng 175,000 na pasahero kada araw, maaari itong umabot sa 200,000 kada araw sa kasagsagan ng biyahe. Inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero mula Miyerkules Santo hanggang Biyernes Santo, habang balik probinsya naman ay sa Linggo ng Pagkabuhay at sa Lunes. Ayon sa PITX, nakikipag-ugnayan na sila sa mga ahensya ng pamalaan paglabas ng special permits para sa dagdag na mga bus at modern jeepney sa mga pangunahing ruta. Pinalalakas din ang seguridad sa terminal, kabilang ang mas maraming personnel at mas mahigpit na inspeksyon ng bagahe upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga pasahero sa panahon ng holiday rush. Ako si Patrol 38 Jan Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad DWIZ Patrol Report. Antabayanan po ang mensahe ng Chairman ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgard Cabangon. Atin pong pakinggan ang makabuluhang mensahe ng Chairman ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgard Cabangon. February Love Quote. Love is always an open arms. If you close your arms about love, you will find that you are left embracing yourself. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. At iyan po ang makabuluhang mensahe ng Chairman ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss Cabangon. Narito po muli ang mga headlines sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, Pebrero 25, taong 2026. Pasada Balita. Sinasabing papel ng mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinukoy ng ICC prosecutor. Dating Pangulo, inihirit ang hindi pagdalo sa kanyang pre-trial detention hearing. Pasada Balita. Pagpupondo umano ni dating Senador Antonio Trillanes IV at dating Congressman Saldico sa mga ICC investigations, ibinunyag ng mga dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Trillanes dumepensa. Pasada Balita. Committee report hinggil sa panukalang nagbabawal sa political dynasty sa bansa, pirmado ng 12 senador. Pasada Balita. Left and right na kilos protesta sa bansa kasabay ng paggunita sa ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, kasado na ngayong araw. Pasada Balita. Sa balitang kalan, OFW remittances maaaring tumaas ngayong taon sa kabila ng macroeconomic uncertainties ayon sa isang bangko. Pasada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, mayorya ng mga Amerikano naniniwalang mas nagiging erratic o pabago-bago si US President Donald Trump
habang ito'y tumatanda ayon sa survey. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, rematch na People's Champ Manny Pacman Pacquiao I love you, at, Manny. at Floyd Mayweather Jr. kasado na sa Setyembre. Pasada Balita. At sa balitang pangkalusugan, epekto ng pagpipigil ng utot ating alamin. Pasada Balita. At balita sa mundo ng showbiz, Catherine Bernardo pinasalamatan ng kanyang fans sa pagsuporta sa kanyang career at personal life. Pasada Balita. At sa iba pang detalye ng mga balita, inihain sa Kamara ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang isa pang panukala na layong gawing regular national non-working holiday ang February 25 kada taon. Batay sa House Bill 8028 o EDSA People Power Revolution Day Act, kinikilala ang kabayanihan ng sambayanang Pilipino na buong tapang na nanindigan para wakasan ang Marcos dictatorship o pagiging diktador ni dating Pangulong Ferdinand Sr. at maibalik ang demokrasya sa Pilipinas. Sa ilalim ng panukala, gugunitain na ang kabayanihan, sakripisyo at paghihirap ng mga biktima at mga nakaligtas sa panahon ng martial law. Naniniwala si Congresswoman De Lima na kailangan ng seryosong pagtutok dahil hindi lang anya ito banta sa mga Pilipino, kundi nagdudulot din ng disinformation at historic revisionism. Pasada Balita. Sa iba pang mga tampok na balita, tiniyak naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na walang isinusuko ang Pilipinas sa China sa pakikipag-usap ng mga senador sa Chinese Embassy. Ayon kay Senador Lacson, ginagawa ng ilang senador ang pakikipagpulong sa nasabing embahada para maiwasan ang mga maaanghang na palitan ng salita sa social media at maging direkta ang pag-uusap. Paghanap lamang aniya ng middle ground ang nasabing hakbang para makapag-usap at magkaliwanagan. Pero iginit ng senador na hindi ito nangangahulugan para maging maayos lang ay may isusuko o pagbibigyan na ang Chinese Embassy. Binigyang din ng senador na bago makipag-ugnayan sa Chinese Embassy, mahalagang matiyak ang malinaw na komunikasyon ng mga senador sa isa't isa at hindi maganda na nagkakapikunan ang mga mambabata sa usapin ng pagmamay-ari ng teritoryo. Pasada Balita. Samantala, mariing pinabulaanan ni Press Officer Claire Castro ang pahayag ni Atty. Harry Roque na umano'y nais makipag-ayos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Undersecretary Castro, kasinungalingan na naman ang naturang aligasyon at iginiit na mas dapat pagtuunan ng pansin ng mga opisyal ang serbisyo publiko kaysa pamumulitika. Aniya, hindi dapat basta naniniwala sa mga kwentong beauty parlor na aniya ay hindi kwentong barbera, no? Kwentong beauty parlor. Yeah. Na aniya ay pinagmumulan. Impormasyon, tinukoy din ng opisyal ang naging pahayag ni VP Sara na ayaw nitong makipag-ayos kaya't iginiit niyang malinaw dito ang tunay na tindig ng pangalawang Pangulo. Giit ni Undersecretary Castro, abala ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagtupad sa kanyang tungkulin sa bayan at wala itong oras para sa mga isyong pampolitika. Hindi anya tulad ng iba na ngayon pa lamang ay nangangampanya na. Dagdag pa ng Palace Official, gumagawa na naman si Roque ng sariling kwento para manatiling relevant at para mapag-usapan. Pasada Balita. Ito naman isang relevant na balita, partner. Nasa Asia Pasipiko ang mahigit kalahati sa populasyon ng mga urban poor sa buong mundo. Ito'y batay sa pag-aaral ng United Nations Economic Social Commission for Asia and the Pacific, Asian Development Bank at UN Development Program, kung saan naitala ang 62% ng kabuuang bilang ng mga mahihirap sa mga urbanized area noong 2022 o katumbas ng halos 700 milyon. Ayon sa pag-aaral, mabilis na urbanisasyon, kakulangan sa urban planning, mahinang pamamahala, mga isyong sa klima o mga isyu sa klima at kakulangan sa abot kayang pabahay ang ilan sa mga pangunahing dahilan ng patuloy na paglobo ng mga mahihirap sa mga lungsod.
Isinad din umano ng pag-aaral na pagdating sa mga urban poor ng Pilipinas, nasa 30% lamang ang may bank account noong 2022 na mas mababa. Naitalang 43.5% ng mga mahihirap sa mga non-slum communities. Mababa rin ang access ng mga urban poor sa malinis na langis, kuryente at basic sanitation kumpara sa mga mahihirap na kanayunan. Pasada Balita. Samantala, nanindigan si Senador Risa Hontiveros na hindi siya lalahok sa isinusulong na pagkikipagdialogo ng mga senador sa mga opisyal ng Chinese Embassy. Ayon kay Senador Hontiveros, hindi niya makalimutan binitiwang maaanghang na salita ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, laban sa mga senador na pumirma sa Senate Resolution number 256 na kumukondena sa mga batikos ng Chinese Embassy officials laban sa mga mambabatas at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ito anya ang dahilan kaya ayaw niyang makilahok sa gagawing dialogo. Iginit ng senador na dapat munang aminin ni Ambassador Jing ang mga pagkakamali nito bago mag-request ng pakikipagpulong sa mga senador. Matagpalitan ng mga maanghang na salita ang mga senador at mga opisyal ng Chinese Embassy ukol sa issue ng pinagtatalunang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular sa Kalayaan Island Group. Pasada Balita. Sa iba pa mga balita, nanawagan ng Second Congressional Commission on Education 2 ng reforma sa scholarship system ng Technical Education and Skills Development Authority. Ito'y matapos matukoy ng komisyon ang leakage, mahinang targeting at kakulangan sa tracking ng resulta ng mga scholar. Batay sa report ng EDCOM 2, bumababa ang pagtutok sa mahihirap at disadvantage na benepisyaryo kahit malaki ang itinaas ng pondo para sa mga scholarships. Lumabas din nila sa mga pag-aaral na may mga ulat ng impluensya at koneksyon sa pagkuha ng scholarship slots na nakakaapekto sa pataas o sa patas na access ng mga aplikanteng mula sa marginalized communities. Iginit ng EDCOM 2 na nabibigo ang layunin ng equity kung hindi prioridad ng nasabing scholarship program ang mahihirap at geographically isolated naman and disadvantaged areas ng mga Pilipino. Pasada Balita. Naghain ng reklamo sa Department of Justice ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation laban sa vlogger na si Jack Argota, nakilala rin bilang si Sir Jack. Tumanggi ang mga opisyal ng NBI na magpakilala ngunit kinumpirma ng mga ito sa isinampa nilang reklamo sa docket section ng DOJ ay kaugnay ng unlawful publication at cyber libel. Nabatid na ibinahagi ni Argota sa online ang isang umano'y medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong madiagnose ng diverticulitis. Kalaunan ay inamin ni Argota na inakala niyang lehitimo o tunay ang naturang medical certificate nang ito ay kanyang i-post. Pasada Balita. Samantala, habang kumakain ng salad, inaresto ng Philippine National Criminal Investigation and Detection Group ang vlogger na si Norman Mangusin sa isang hotel sa Pasay City kaugnay ng kanyang warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 294 sa Parañaque City. Ayon kay National Police Commission Vice Chairman Attorney Rafael Calinisan, nauna nang kinasuhan si Mangusin dahil sa hindi otorisadong pagsusuot ng police uniform. Kasabay rin ang tatalakayin ang paggamit ng naturang vlogger ng iba't ibang pangalan, pasaporte at birth certificate, pati ang sinasabing sadong security detail. Dagdag ni Attorney Calinisan, nagpadala na sila ng liham sa Department of Foreign Affairs at Philippine Statistics Authority upang humiling ng mga kaukulang dokumento at ipaalam na maaaring nakuha sa illegal na paraan ang ilan sa mga papeles ni Mangusin na posibleng sumailalim sa hiwalay na investigasyon. Pasada Balita. Tanggal tayo ng pag-uulat mula sa labas ng mas maigting na kooperasyon ng mga kasapi ng ASEAN ipinanawagan ni Pangulong Marcos. Direktiba mula dyan sa Malacanang, Patrol 13, Gilbert Perez.
Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas paigtingin pa ang operasyon upang maibalik ang ASEAN bilang pangunahing puwersa sa pandaigdigang ekonomiya habang pinamumunuan ng bansa ang regional bloc ngayong taon. Tsaka ng talumpati sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, sinabi ng Pangulo na ang centrality ay dapat manatiling pundasyon ng strategy ng rehiyon para sa muling pagbangon ng ekonomiya, alinsunod na rin sa tema ng Pilipinas na pagiging pangulungan ng nabanggit na regional bloc ngayong taon na Navigating Our Future Together. Ayon sa Pangulo, naniniwala siya na iisa ang hangarin ng lahat ng kasaping bansa ang maibalik ang ASEAN sa dati nitong papel bilang isang pandaigdigang tagapagsiglang ng ekonomiya. Paliwanag ng Pangulo, ang pagsasama sa taktikal na konteksto ng ekonomiya ay nangangahulugan ng pagkilala, pag-unawa at matibay na pangako ng lahat ng 11 miyembrong bansa na kumilos bilang isang nagkakaisang rehiyon habang ginagalang ang kanilang pagkakaiba. Ang pagkakaisa raw ay hindi nangangahulugang pagkakapareho dahil magkakaiba raw ang mga bansa ng ASEAN sa laki ng ekonomiya, populasyon at antas ng kaunlaran. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada. Ito naman, tulong ng Department of Migrant Workers hiningi ng BOC para makontrol na magamit ng drug syndicate ang mga OFW na ginagawang drug mule. Idetalye mo yan, Patrol 24, June Samson. Mas pinaigting pa ng Bureau of Customs ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers para makatuwang na mapigilan ng sindikatong ginagamit ang ilang mga innocenteng overseas Filipino workers na ginagawang drug mule. Obserban kasi ng BOC na dumadalas ang paggamit ng mga sindikato sa mga OFWs na ginagawang tigabitbit ng bagahe na lingid sa kaalaman nito ay may nakatago palang droga. Batay sa impormasyong nakalap ng BOC, nagre-recruit ang sindikato ng mga nais na magtrabaho sa ibang bansa tulad ng pagiging domestic helper. Modus nito na mag-alok na mag-sponsor ng mga gastusin sa mga requirements at iba pa para makumbinse na bumiyahe at sa pag-alis nito ay inilalagay ang droga sa bagahe nang hindi alam ng Miss W. Naniniwala si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na malaki ang may tutulong ng DMW para matiyak na may paparating sa mga OFWs ang naturang modus. Patrol 24, Jude Samson, SMP lang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada. Balita. Samantala, Food Terminal Incorporated inatasang bumili ng sibuyas para patatagin ang presyo. Nagbabalik Patrol 38, Jen Patrolya. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Food Terminal Incorporated na agad magsimulang bumili ng sibuyas upang maiwasan ang pagbagsak ng farm gate price habang papalapit ang anihan. Naipadala na ang team sa Nueva Ecija upang tiyakin ang cold storage capacity na maglaman ng 50,000 na sako o katumbas ng tinatayang 1,400 metric tons at maaari pa itong palawakin kung kinakailangan. Bukod sa Nueva Ecija, tignan din ang Occidental Mindoro, Pangasinan at Cagayan Valley bilang bahagi ng hakbang para masuportahan ang presyo sa bukid at matiyak ang patas na kalakalan. Ayon sa kalihim, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panatilihing makatarungan ang farm gate prices at tiyaking kumikita ang mga magsasaka. Sinabi naman ni FTI President Joseph Lo na layunin nilang bumili sa presyong sapat upang manatiling profitable ang pagtatanim ng sitmahikayat ang mga magsasaka na magpatuloy sa produksyon. Tinatayang nasa 550 metric tons kada araw ang konsumo ng sibuyas sa bansa. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada. Balita. Maraming salamat, Jen Patrolya. Sa ibang mga balita, dagdag na 2 boat attack raft magpapalakas sa operational capabilities ng Naval Forces Eastern Mindanao.
Ang balita mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Malugod na tinanggap ng Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM ang kanilang dagdag na boat attack craft na BA-488 at BRP Dioscoro Papa o PC-381. Dumating ang kanilang dalawang boat attack craft sa Ardex Pier, Kalumpang, General Santos City nitong Pebrero 22 ng taong kasalukuyan. Payag ng hukbo, paiigting nito ang presensya nila sa kanilang Area of Responsibility o AOR. Sa NFEM, dalawang attack boat lamang ang kanilang ginagamit noon sa mga operasyon na kinabibilangan ng BA-489 at BA-491. Ngunit ngayon na mayroon na silang dalawang bagong dating na sea vessel, tiyak nila na mas pahusay nito ang kanilang operational capability at responsiveness sa pagsasagawa ng mga maritime security patrol at interdiction operations. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Dumako po muli tayo dyan sa Malacanang. Cyber Patrol laban sa online sexual abuse and exploitation of children, mas pinaigting ng pamahalaan. Report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Ibinunyag ng Philippine National Police na pinaigting ng kanilang tanggapan ng Cyber Patrol laban sa online sexual abuse and exploitation of children o yung USAIC sa ilalim ng pamumuno ng General na si Maria Sheila Portento. Sinasabing mas pinalalakas ang forensics at mabilis ang rescue operations sa bagong Pilipinas ngayon. Sinabi naman ni Colonel Lucrecio Rodriguez Jr. ng PNP Women and Children Protection Center na nakipag-ugnayan na raw sila sa mga online platforms upang mapabilis ang pagtukoy sa mga online perpetrators at maprotektahan ang mga menor de edad. Anya, pinatutupad din ang tinatawag na video in-depth disclosure interview upang hindi na raw paulit-ulit na ma-interview ang mga batang biktima at mapangalagaan sila hanggang sa korte. Kasabay nituloy na training ng mga investigador at pagpapalakas ng intelligence coordination sa lokal at international partners. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Balik tayo sa iba pang mga balita, mga tampok na balita. Hinimok ni Senate Committee on Justice Chairman Francis Kiko Pangilinan ang National Bureau of Investigation na paigtingin ang aksyon laban sa mga individual at grupong gumagamit ng automated bots para mag-hoard ng concert tickets at ibenta ang mga ito sa napakataas na presyo. Sa pagdinig ng Senate Bill 226 o ang Anti-Ticket Scalping Bill, sinabi ni Senator Pangilinan na panahon na para masampulan ang mga scalpers upang mapigilan ang pang-aabuso. Ayon sa Senador, may mga digital footprints ang mga transaksyon at maaaring gamitin ng NBI Cybercrime Division ang umiiral na Cybercrime Prevention Act para imbestigahan at kasuhan ang mga nasa likod ng bot-enabled ticket purchases kahit hindi pa naipapasa ang panukalang batas. Binigyang din ni Senator Pangilinan na naaagrabyado ang mga Filipino fans dahil ilang minuto pa lamang matapos magbukas ang bentahan ng tickets ay sold na agad ang mga ito at kalaunan ay ibinebenta online sa mas mataas na halaga. Aba, talentado! Nanawagan din ang senador sa mga ticketing companies at event organizers na paigtingin ang kanilang cybersecurity measures kabilang ang mas maayos na bot detection system, mas maigpit na purchase limits at mas matibay na identity verification process. Pasada Balita. Pinabubusisi sa Senado ni Senate Committee on Basic Education Chair Bam Aquino ang plano ng Department of Education na gawing trimestral o 3-term ang school year. Batay sa Resolution number 308 ni Senador Aquino, nakasaad na katungkulan ng Senado na gamitin ang oversight at legislative functions nito para tiyakin ang anumang malaking pagbabago sa sistema ng edukasyon. Bukod dito, binanggit din na maaaring may potensyal na benepisyo sa plano ng DepEd, ngunit dapat siguraduhin na sapat ang paghahanda at konsultasyon sa mga guro, mga eskwelahan at lahat ng mga apektado. Ayon sa DepEd, konsidera nila ang posibleng shift
ng kasalukuyang quarterly academic structure tungong trimestral system umpisa sa school year 2026 hanggang 2027. Layong mapahusay ang pagtuturo ng guro at mapaangat ang kalidad ng edukasyon. Nilinaw naman ang kagawaran na nasa proposal stage pa lamang ang nasabing plano at sumasailalim pa ito sa kaukulang konsultasyon. Pasada Balita. Samantala, formal na inihain sa Kamara ni House Deputy Majority Leader at Pangasinan Representative Marlene Primicias Agabas ang House Bill number 69907 o panukala na layong bigyan ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda ng fuel discount. Sa ilalim ng Farmers and Fisherfolk Fuel Act, tutulungan ang maliliit na magsasaka at mangingisda na mabigyan ng 10% diskwento sa kada litro ng produktong petrolyo. Aniya, patuloy kasing naapektuhan ng mga farmers at fisherfolks ng walang prenong pagtaas ng presyo ng langis na kanilang pangunahing ginagamit sa pansaka, pangisda at paghahatid ng produkto sa merkado. Ayon sa kongresista, sa pamamagitan ng panukala, giginhawa ang buhay ng mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda dahil mababawasan ang kanilang pasanin at matitiyak ang seguridad sa pagkain. Sakaling maging ganap na batas, aatasan ng city o municipal agriculturist na magkaroon ng listahan ng mga lehitimong benepisyaryo na bibigyan ng identification cards o valid IDs sa pagnang discounted na produktong petrolyo saan mang panig ng bansa. Pasada Balita. Magbabalik po ang Pasada Balita makalipas ang ilang mga paalala at ang ating oras. 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Tumako naman tayo sa lalawigan. 2,000 PRO3 police contingent ipinadala sa trilyon peso march. Detalye mula kay Kuyang Johnny Gole. Maya paabak, Kuyang Johnny. Yes, salamat. Implement the maximum tolerance and the human right. Ito yung tagubilin ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr., Central Luzon Police Regional Director sa send-off ceremony para dito sa 2,000 police contingent mula dito sa Police Regional Office 3 Mobile Force Battalion, Provincial Police Office, Police Station at Police Support Unit na kanilang ipadadala sa bilang augmentation forces sa National Capital Regional Police Office o NCRP para sa seguridad at peace and order situation dito sa trillion peso march. Ayon dito kay Piñones, itong mga ipadadalang contingent ay mga bihasa umano sa ganitong sitwasyon na ang ilan sa kanila ay mga police women na sinanay ng gusto sa pakikitungo sa mga rallyista. Base sa kasunduan, ang NCRPO na ang in charge sa PRO3 contingent para sa kanilang deployment, bagamat meron silang mga unit commander. Sa press briefing, sinabi ng opisyal sa kabila nito, hindi maapektuhan ang police works dito sa Central Luzon dahil may sapat pa naman anyang tauhan para sa kanilang anti-criminality operations. Ilan lamang naman anya sa kanilang hinugot mula sa police station at karamihan sa mga ipinadala sa NCRPO ay mula sa Mobile Force Battalion 3 dahil daw sa wala naman silang natatanggap sa seguridad dito sa Region 3 ay hindi sila nagdeklara ng heightened alert status. Mula dito sa Campo Olivas, Pampanga, ito si Central Luzon Patrol para sa Intila May Todo Lakas DWIC naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Maraming salamat Kuyang Johnny Gole. Samantala, Naga City Police Office naka-alerto ngayong People Power Revolution 40th anniversary. Ang detalye mula kay Melvin Machado. Naka-full alert status ngayon ng Naga City Police Office bilang pagtitiyak ng seguridad sa pagunita at pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution dito sa Naga City. Ngayong gaganapin sa Freedom Monument ang wreath-laying na susundan ng People's March mula Freedom Monument papunta ng Metropolitan Cathedral kung saan gaganapin naman ang commemorative program at Eucharistic celebration. Ayon kay Police Captain Daisy Angeles, tagapagsalita ng Naga City Police Office,
Merong 600 na kapulisan ang nakadeploy sa buong lungsod upang tiyakin ang kaayusan sa daloy ng trapiko at posibleng paglunsad ng kilos protesta ng ilang cause-oriented groups sa Freedom Park ng lungsod. Samantala, papangunahan naman ng mga pamahalang lungsod ng Naga, religious group, mga estudyante at iba pang grupo ang People's March ngayong umaga. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Itong EDSA People Power ay nangyari ito. Mukhang hindi pa tayo pinanganak, ano? Hindi pa. 40 years. 1986 ito, nangyari. Siguro yung mga magulang natin ay, ano pala. Yung sa akin, 12 years old pa lang. Naglalaro pa siguro. Naglalaro pa sila ng tumbang preso tsaka bahay-bahayan. Ano? Tapos yun. Pero mahalaga yung diwa ng EDSA People Power dahil dyan natin nakamit. Yan, pag-aralan natin sa mga eskwela, dyan natin nakamit ang kalayaan, di ba? At nawala palang imposible kapag nagsama-sama tayo. ang mamamayan ng isang bansa. So I think relevant pa rin yung mensahe na yon sa panahon ngayon, 40 years later. Kasi parang ngayon, mapapansin natin, ang daming indifferences, ang daming parang napaka-divisive ng country natin kasi may iba-ibang politika, ganyan. Pero dapat siguro parang pag-ugnayin natin kung ano ba talaga yung mahalaga. Para magkaisa tayo sa isang mithiin. For example, halimbawa ngayon, isite ko na yung issues of flood control project. Yan yung issue na hindi dapat mamatay-matay hanggat walang mananagot. Hindi dapat matabunan, hindi dapat makalimutan. Oo. At saka yun, hindi dapat masapawan ng politika yung hangarin natin na yun na mapanagot yung mga sangkot dun sa anomalya. So mapanagot. Kasi parang kapag may, halimbawa ganyan, may movement yung isang grupo na yung layunin nila ng Peso March, pero hindi mo sila kagrupo. So parang hindi ka rin sasali, di ba? Parang ganun. So pagka nagkakaiwasan, though gets naman natin sila na para maiwasan yung bangayan doon sa mismong lugar na pinagdadausan mo. Pero sana magkaisa. Sana magkaisa talaga. At dyan sa People Power Revolution na nangyari 40 years ago, yan ang tunay na unity ng mamamayang Pilipino. Pero ngayon, sana ay makamit uli natin yan at sana ay patuloy tayong magkaisa dahil sa kahit ano pang mga kinakaharap nating krisis sa ating bansa, hamon sa ating bansa, no? Tapos isang sa mga kabataan ngayon, paano nila maipagpapatuloy yung legacy nung sa People Power Revolution? Kasi parang ngayon sa social media, effective yung social media, pero nandun din dapat yung nasa gawa din. Sana nasa gawa din at may kumbaga merong talagang pagmamahal sa bayan. Not necessarily na sumali sa kilos protesta, pero syempre parang yung mga personal na pagbabago sa sarili, yung pagsunod sa batas, cliché pero mahalaga yon. Mahalaga yan. Para maipagpatuloy yung kapayapaan, pagkakaisa. Wag kahit ang mga nakapaligid sa iyo ay masamang tao, mga kurakot, mga halang ang bituka, wag kang magpapaapekto na ikaw ay mahawa ng kanilang kabulukan o kabulukan ng ugali, ano? Kaya sana magkaisa tayo sa susunod na halalan. Papumasok na yung halalan talaga. At saka sa susunod na halalan, yung mga perang ibibigay sa inyo, amuyin nyo kung amoy maleta. Oo. Paano ba yung amoy maleta? Partner. Siguro amoy, kung saan na nang galing. Amoy sabon? Kung saan na inihagis. No? Madumi, madugo. At saka isa pa siguro sa mensahe ng EDSA People Power Revolution, yung wag matakot. Yun, diba? Kasi demokrasya. Diba, parang harap nung 40 years ago, kaharap mo tangke, ganyan, diba? Pero hindi sila natakot. Basta alam mo na tama ang iyong pinaglalaban at may kasangga ka, kasama mo yung mga Pilipino, kapwa mo Pilipino, wag ka dapat matakot. Kaya yung mga sundalo rin nun, di ba? Mga nabalitaan natin, mga napanood natin. Pero sa atin sa eskwelahan, na sa halip na palitan nila ay kumbaga kaharasan, parang nagilty sila at nahabag yung loob nila na kailangan magkaisa talaga. Kaya nakilala sa buong mundo na parang pinaka-peaceful na kahit na sa mapayapang paraan kaya mong ipaglaban yung kung ano yung ipinaglalaban mo. Hindi kailangan idaan lahat lagi sa dahas. Tama. Okay, sa iba pang balita, tumanggap muli tayo ng IZ Patrol Report. Mga aligasyon laban kay dating Pangulong Duterte dapat tutukan ni Atty. Kaufman sa halip na sisihin ang administrasyon ayon sa Malacanang.
Nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perdez. Walang tahasang pagtanggi si Attorney Nicolas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga aligasyon ng pagpatay kaugnay ng war on drugs ng kanyang kliyente. Itong binigyan diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ayon kay Castro, sa halip na tutukan ng depensa ng dating Pangulo, mas inuuna pa raw ni Kaufman ang pagbintang kung bakit nadala sa dating Pangulo. Isinisisi pa raw nito sa media ang usapin, mga photographer sa administrasyon at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gid pa ni Castro, hindi direktang sinasagot ng dayuhang abogado ang mga akusasyon laban sa kanyang kliyente. Sa halip, dagdag pa ni Castro, inililis lang daw ang issue at binabaling ang sisi sa iba, kabilang na ang umano'y maling pag-uulat laban sa dating Pangulo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may total loss. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Maraming salamat Patrol 13 Gilbert Perdez. At sa pagbabalik ng iba pang mga balita, sinuspinde ng Department of the Interior and Local Government ang 12 opisyal ng Bureau of Fire Protection ng 70 araw kaugnay ng sinasabing katiwalian sa recruitment at irregularidad sa fire safety inspections. Ayon kay Interior Secretary Mulya, bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa misconduct sa loob ng ahensya. Inilahad din ni Secretary Remulla at Attorney Brian Thomas ang transcript ng reklamo ng isang complainant na nagpapakita ng sinasabing instruksyon kung saan at paano magbabayad ang mga aplikante. Batay sa report, 26 na aplikante mula Region 10 ang naaprubahan kahit walang medical clearance na pinaghihinalaang nakalusot dahil sa bayad. Samantala, na-refer na ng DILG sa Philippine Criminal Investigation and Detection Group ang 21 sa 40 reklamo para sa case build-up, habang inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa mga mataas na opisyal ng BFP kaugnay sa sinasabing bid rigging. Pasada Balita. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na pabilisin ang pamamahagi ng farm inputs sa mga magsasaka sa dialogo sa 2026 NIA National Confederation of Irrigators Associations. Generally sa Quezon City, idinulog ng mga magsasaka sa Pangulo ang madalas na pagkaantala ng mga binhi, pataba at pesticides. Tugon naman ni Pangulong Marcos, iniutos niya ang decentralization ng sistema para hindi na lang sa iisang lugar nanggagaling ang farm inputs. Mas mainam kasi anya na bago pa man magsimula ang panahon ng pagtatanim ay kakalat na ang mga pataba at pesticide dahil pwede namang i-imbak ang mga ito, kaya maaaring bilhin ng mas maaga o maging ang seedling production sa kanya ay dapat nang gawin sa iba't ibang lugar para mas malapit na sa mga magsasaka imbes na dadalhin pa sa kanila. Pasada Balita. Samantala, tanggap tayo ng IC Patrol. Solusyon sa mga suliranin ng bansa mas mahalaga kumpara sa issue ng pabalik ng Pilipinas sa ICC ayon sa Malacanang. Mga detalye ng balita mula kay Patrol 13 Gilbert Perdez. Mas prayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang konkretong solusyon sa mga suliranin ng bansa gaya ng baha, ekonomiya at employment rate kesa usaping posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na pag-uusapan sa kasalukuyan ang pagbabalik sa ICC maging ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte maliban na lamang sa pagbibigay ng kinakailangang update sa Pangulo. Dagdag ni Castro, sa pinakahuling LEDAC meeting, inungkat ng Pangulo ang anti-dynasty bill at ang mas pinaigporta sa mga coconut farmers. Layunin din daw na higit pang palakasin ang industriya ng niyog upang mula sa pagiging ikalawang pinakamalaking exporter ay maabot daw ng Pilipinas ang nangungunang pwesto sa buong mundo. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang mga balita, nagpulong ang mga opisyal ng National Food Authority, magsasaka
rice millers at iba pang stakeholders hinggil sa update ng standard operating procedures ng pagbili ng palay, milling at iba pang operasyon. Ayon sa NFA, layunin ng konsultasyon na makuha ang pananaw at mungkahi ng mga magsasaka, rice millers, grains retailers at iba pang stakeholders hinggil sa mga panukalang pagbabago sa procurement at milling procedures. Kabilang sa mga tinalakay ang presentasyon ng mga panukalang pagrepaso ay procurement at milling, pagtalakay sa kasalukuyang field practices at open forum para sa mga kalahok mula sa iba't ibang rehiyon. Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na ang pagrepaso sa mga SOP ay para mapahusay ang proseso ng ahensya at masiguro ang mas transparent, epektibo at mas serbisyong operasyon. Pasada Balita. Maglalaan ang pamahalaan ng 3 billion pesos para sa mga programang pang-irigasyon at halos 300 bilyong piso naman para sa buong sektor ng agrikultura ngayong taon. Ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag sa 2026 National Irrigation Administration, National Confederation of Irrigation Association, General Assembly at inspeksyon ng NIA Command Center sa Matikas Hall, NIA Headquarters sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, prioridad ng administrasyon ang pagpapalawak ng irigasyon upang matugunan ang mahigit 30% ng irrigable land na wala pang sapat na patubig. Aniya gagamitin ang pondo para sa rehabilitasyon ng mga lumang pasilidad, pagsasaayos ng mga sirang kanal at irrigation system at pagpapalawak ng mga lugar na masasaklaw ng serbisyo. Pasada Balita. Pinagutos ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa PNP na palakasin ang koordinasyon sa mga barangay sa pagsasagawa ng pagsasanay at iba pang programa para sa barangay security o mga barangay tanod. Giit ni General Nartates, mahalaga ang papel ng mga kawani ng barangay, hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi pati na rin sa pagbabantay at pagmamanman sa mga kahinahinalang aktibidad sa kani-kanilang komunidad. Sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na itinuturing nila ang mga barangay security officer bilang mga katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at pagpapatupad ng batas. Napatunayan na anya ang pagiging epektibo ng ugnayang ito sa mga operasyon ng mga otoridad konten sa paglipas ng mga taon. Kumpiyansa si General Nartates na palalakasin ng mga training program na ito ang kakayahan ng mga barangay security officer sa pagharap sa mga lumabag sa batas, sa pangangalap ng mahalagang impormasyon laban sa mga criminal elements sa barangay at sa pagtugon sa oras ng pangangailangan. Pasada Balita. Magbabalik po ang Pasada Balita, ang oras 15 minuto bago mag alas 8 ng upapang balita. Aabot sa 26 na milyong pondo ang napamahalaang panlunsod ng Tugigaraw mula sa Office of the President. Ang pondo ay direktang tulong na ibinababa ng national government sa mga lokal na pamahalaan, layuning magamit para matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya sa lokalidad. Laking pasasalamat na tinanggap ni Mayor Myla Rosario Tinque ang financial assistance para sa lungsod sa ginanap na awarding ceremony na sa Malañang sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance Bagong Pilipinas Rise Program. Tiniyak naman ni Mayor maayos, patas at transparent na paggamit ng pondo para sa kapakinabangan ng bawat Tugigarawenyo. Pasada Balita. Ininspeksyon ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagpatupad ng bagong traffic scheme sa C3 Road sa Quezon City kasunod ng paglipat ng northbound U-turn slot bilang bahagi ng 2 linggong dry run. Sa ilalim ng pansamantalang setup, tanging mga sasakyang galing sa Skyway ang maaring gumamit ng bagong U-turn habang ang mga motorista mula sa service road ay kailangang dumiretso sa Maria Clara U-turn slot. Upang higit na mabawasan ang daloy na sasakyan sa pangunahing interseksyon, ang mga manggagaling sa Espanya Rotonda ay kinakailangang kumanan sa Araneta Avenue at mag-U-turn sa Caliraya bago makarating sa kanilang destinasyon. Tiniyak naman ng MMDA na makikipag-ugnayan sila sa pamahalaang lungsod ng Quezon City upang suriin ang resulta ng 2 linggong expo
at tukuyin kung gagawing permanente ang bagong rerouting scheme. Pasada Balita. Mariing pinabulaanan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na may basbas ni dating House Speaker Martin Romualdez o ni House Speaker Faustino D. III ang ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng ipinalutang ni Navotas Representative Toby Tiangco na si Romualdez ang may gustong magsampa ng reklamo laban sa Vice Presidente. Binigyang diin ni Representative Ortega, isa sa mga ikaapat na reklamo na walang kinalaman sina Romualdez at D at hindi sila ang nasa likod ng reklamo. Nilinaw din ni Ortega na walang kinalaman si Speaker D sa naturang impeachment complaint dahil desisyon niya at ni Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. ang pag-endorso ng reklamo na isinampa ni Atty. Nathaniel Cabrera dahil nakita nilang matibay ang mga basihan nito. Hinamon naman ni Ortega si Tiangco na patunayan ang kanyang mga paratang laban kay Romualdez. Pasada Balita. Kumpiyan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na magpapatuloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at mataas ang posibilidad na makakuha ito ng suporta mula sa mga kapwa kongresista. Ayon kay Congressman Tino, malinaw na ang pamumulitika ng Vice Presidente at ang taktika nito ay para magpaawa sa harap ng napipintong pag-usad ng kinakaharap na mga reklamo. Dagdag pa naman hindi matitinag ang panawagan ng taong bayan na mapanagot si VP Sara sa questionableng paggastos sa 612.5 million pesos na confidential funds kung saan 125 million pesos dito ay winaldas sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Naniniwala rin si Congressman Tino na matutuloy ang impeachment ng Vice Presidente at ang pagtakbo nito sa 2028 presidential race ay hindi tatalab at makakaapekto sa suporta ng nakararaming kongresista na siya impeach. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Inaasahan ng isang bangko na maaaring lumago pa ng 2.8% o hanggang $36.5 billion ang overseas Filipino worker remittances ngayong taon sa kabila ng macroeconomic uncertainties. Aniya, ito'y dulot ng diverse remittance source at matatag na OFW employment. Gayunman, sinabi ng naturang bangko na ang spillover sa domestic demand ay maaaring matamtamang level, bunsod ng mas mahinang household confidence at cautious saving bias. Kahit patuloy na nagbibigay ng matatag na buffer ang remittance inflows. Dagdag pa nito, maaaring masuportahan ng mahinang palitan ng piso kontra dolyar ang foreign exchange, habang ang benign inflation naman ay makatutulong na mapanatili ang purchasing power ng mga recipient. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibasa. Balita naman mula sa ibayong dagat, naniniwala ang mayorya ng mga Amerikano na mas nagiging eratiko si US President Donald Trump habang ito'y tumatanda. Batay sa survey ng Reuters at Ipsos o IPSOS, 61% ng kabuuang mga respondents ang sumang-ayon na mas nagiging eratiko ang nasabing Pangulo habang tumatanda. Nabatid din na 89% rin ay mga demokratiko, 30% ang mga Republican, habang 64% naman ang independent. Samantala, agad naman itong pinasinungalingan na White House spokesman Davis Engel. Aniya, halimbawa ito ng mga peke at desperadong naratibo. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Rematch na People's Champ Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. kasado na sa Setyembre. Detalye mula kay Pareng Anjo Rinion. Nakatakdang magharap muli si American professional boxer Floyd Mayweather Jr. at People's Champ Manny Pacquiao para sa pinakaabangang rematch nila ngayong Setyembre. Sinabi ni Mayweather na kumpiyansa siyang mananalo muli, habang iginit naman ni Pacquiao na target niyang maibigay ang kaisa-isang talo sa record ng Amerikano.
Matatandaan na naging malaking event sa kaya ng boxing ang kanilang unang match at nakahatak ng milyong-milyong manonood. Ang Pacquiao-Mayweather rematch ay gaganapin sa Sphere sa Las Vegas, Nevada at ipapalabas sa Netflix sa Setyembre 19 ng kasalukuyang taon. At yan ang balitang pampalakasan para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. At ito na nga, partner, balitang pangkalusugan. Pasintabi sa mga kumakain. At ito ho, ay tungkol ito sa madalas na nagpipigil ng utot. Oh, yan, utot. Huwag dapat pigilan naman. Huwag pigilan, ilabas mo yan sa mga ng loob mo. Paano kapag nasa MRT ka naman? Pagka hindi napigilan, wala tayong magagawa. Walang magagawa. Pasensya na lang. Sila na lang nakikiamoy, Oo. sila pa choosy, no? Sabihin mo na lang, sorry po. Eto, madalas ka Hindi, ba? ibintang mo na lang sa iba. Parang, sino yun? Sino yun? Meron ba sa inyong kumain ng ano? Ito, partner, madalas ka ba? Ito, sa mga nanonood, madalas ka bang nagpipigil ng utot? Nako. Nakakatawa mga pakinggan, pero ang pagpigil ng utot ay isang karaniwang gawin na akala ng marami ay walang epekto sa kalusugan. Ayon sa health experts, ang pagpigil sa utot ay maaari makaapekto sa digestive system dahil pinipigilan nito ang paglabas ng hangin na nabuo sa bituka. Nagdulot ito ng kabag, pananakit ng tiyan at maging senyales ng mga hindi magandang digestive health at maaari makaapekto sa daloy ng dugo sa tiyan dahil ang pressure mula sa natural gas ang pumipigil sa maayos na sirkulasyon ng dugo sa abdominal organs. Payo ng eksperto, iwasan ang pagkain ng instant noodles na mataas sa sodium, pag-inom ng soft drinks at beer na madalas na dahilan ng pagpasok ng hangin sa tiyan at pagkain ng nakahiga o nagmamadali. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh, DWIZ Showbiz News. Ayun na nga, partner. Yan na. Catherine Bernardo, Wow. pinasalamatan ng kanyang fans. Sana all may Sana fans. all may fans. Ayun. Electric Jello fans lang. love. May Jello electric fans fan lang. Electric fans lang. Ayan, pinasalamatan ng kanyang fans sa pagsuporta sa kanyang career at personal life. Oy. Detalye mula kay sa aking paboritong alarm clock. Oh, yan. Na si Anton. Anton, pasok. Para sa aking balitang showbiz, nakatakdang magbalik na Catherine Bernardo para sa seryeng Someone Someday. Makakasama ni Catherine sina James Reid at Maha Salvador sa nasabing serye. Kasabay nito, nagpasalamat ang aktres sa kanyang mga fans dahil sa patuloy na pagsuporta naman ito sa kanyang career at personal life. Sa isang event, binigyang dinika at na pinahahalagahan niya ang tiwalang ibinibigay sa kanya ng fans. Anya, mutual respect ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang ugnayan dahil hinahayaan siyang matuto at lumago sa industriya. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama kod ng tama. Pasada Balita. Partner, sa madala, ito naman, nadakuan natin itong ating good news. Good news. Ay, natuklasan ang bagong uri ng hornleaf na halaman sa kagubatan sa Barangay Eva sa Kalanasan at formal na ipinakilala bilang Medinilla Kalanasan sa International Journal Phytotaxa. Ang halaman ay may isang pares ng maliliit, tila sungay na umbok na sa pinakaibawat dahon. Isang katangiang hindi pa naitatala sa iba pang kilalang uri ng Medinilla sa Timog Silangang Asya. Inilalarawan ito bilang isang glabrous o makinis na shrub na maaaring umabot ng tinatayang 2 hanggang 3 metro ang taas at may mga nakalaylay na kumpol ng puting bulaklak na maaaring magkulay mapusyaw na rosas habang ito'y nahihinog. Ayon sa mga mananaliksik, una na nilang natama noong 2023 sa isang field expedition na naglalayong idokumento ang botanical diversity upang suportahan ang nominasyon ng lugar bilang UNESCO Biosphere Reserve. Pasada Balita. At yan po ang ilang malalaking balita ngayong araw ng Miyerkules, Pebrero 25, taong 2026 at sa People Power Anniversary po. Sa ngalan po ni na Johnny Banyo
Reyes Drunasino, kami po ang inyong lingkod, John Riz Galata. Ako naman po si Bainyo. Abangan ang karambola ang oras. Alas 8 ng umaga. Bye! Happy weekend! Mwah, mwah, mwah. Ang mga balita, dudoble